Hello mga karelasyon. Maraming lalaki ang tahimik na nilalamon ng isang bagay na bihirang pag-usapan. Selos sa nakaraan ng babaeng mahal niya. Para sa iba, sobrang bigat nito na minsan nauuwi sa galit, sakit, at hindi patas na pagtrato sa babaeng wala namang ginawang masama. Kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Nagseselos ang mga lalaki sa nakaraan ng babaeng mahal nila. Tandaan nyo yan. Hindi yan mawawala. Normal yan. At para sa ibang lalaki, sobra itong nakakaistorbo sa kanilang kalooban. Unti-unti silang kinakain ng isip nila. May nalalaman silang ilang detalye tungkol sa history ng babae, lalo na sa usaping sexual. Tapos gumagawa sila ng sariling eksena doon sa kanilang isipan, sa utak nila. Mga imahinasyong paulit-ulit bumabalik at literal na nagiging mental torture sa kanila. At kapag hindi sila maingat, pwede nilang ilabas ang sakit na yon sa maling paraan. Pinaparusahan nila ang babae dahil sa mga ginawa nito bago pa man sila nagkakilala. Obviously, hindi healthy o constructive sa isang relasyon. Pero totoo ito at talagang disturbing ito sa maraming lalaki. Una sa lahat, kailangan mong maintindihan ito. Hindi lahat ng sexual history ng babae ay nakakaramdam ng selos ang lalaki. Mga guys, isipin nyo, kung hook up lang naman yan, kung panandali ang relasyon lang yan, o friends with benefits lang yan, malamang walang emotional involvement yan. Kaya hindi ka bothered sa nakaraan niya. Sa totoo lang, sa ganyang pagkakataon, ang sexual past pa nga niya ay naging advantage pa sa'yo dahil naging mas madali para sa'yo na magkaroon ng sexual relationship sa kanya. Kung wala siyang ganong karanasan dati, mas mahirap para sa iyo na mapasok siya sa ganoong setup. So, sa isang level, ang nakaraan niya ang dahilan kung bakit naging madali para sa iyo ang sitwasyon. At hindi ka naman naistorbo noon. Ibig sabihin, ang selos na ito ay lumalabas lang sa certain na relasyon o sa ibang uri ng relasyon. So, anong klaseng relasyon yon? Pakinggan ito ha. Lumilitaw ito kapag ang lalaki ay emotionally bonded na sa isang babae. Ibig sabihin, may pagmamahal na. Bakit nangyayari ito? Ipagpalagay nating loyal ang babae. Wala siyang ginagawang mali sa relasyon. So bakit sumisirit pa rin ang selos tungkol sa kanyang nakaraan? Ganito kasi yon. Kapag ang lalaki ay emotionally attached na, nagsisimula siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya ginagawa sa isang babae. Doon nagsisimula ang commitment, ang pagsasakripisyo. Pinapatirakan niya sa bahay. Nagpro-propose yan. Nagpapakasal kayo. Oras, enerhiya, pera, mga opportunities. Lahat yan ay isinusugal ng lalaki para sa relasyon. Kapag, ulitin ko ulit, emotionally attached na, may emotions nang involved. At hindi ito normal na behavior para sa kanya. Kaya ang isip niya, parang nagtataka. Hindi ka naman ganito dati ah. Ano na ang nangyari sa'yo? Ang tinatawag sa cognitive dissonance, isang hindi komportableng estado ng isip, ng utak. At dahil ayaw ng tao sa ganong pakiramdam, sinusubukan niya itong resolbahin. Kadalasan, hindi niya ito namamalayan. At ganito madalas, nire-resolba ng lalaki ang dissonance. Sobra ang investment ko sa babaeng ito kasi special siya. Hindi siya tulad ng iba. Iba talaga siya. At dahil iba ang turing niya sa kanya, makatuwiran lang daw, iba rin ang trato sa kanya. At isa sa mga dahilan kung bakit siya special ay ganito raw. Hindi siya gumagawa ng mga bagay
na ginagawa ng ibang babae. Kaya justified na daw ang mga sacrifices niya. Pero dito nagsisimulang masira ang lahat. Ang totoo, halos wala diyan ang totoo. Isipin mo, may mga babaeng kaswali mo lang nakasama dati, na kalaunan ay nag-asawa na ng iba at bumuo ng pamilya. Nagselos ka ba? O nagsiselos ka ba hanggang ngayon? Hindi. Wala ka nang pakialam, di ba? Minsan pa nga, naiisip mo, grabe, nagpakasal na pala yun. Wala kang nararamdamang inggit. Bakit? Kasi walang pagmamahal. Wala kang emotions na na-invest sa kanya. Tandaan mo ito, yung mga lalaking nakakasama ng babae mo dati, malamang ganyan din ang tingin nila sa iyo ngayon. Walang lalaking gustong isipin na ang babaeng mahal niya ngayon ay minsan pang isang gabi lang ng ibang lalaki noon. Pero ito ang masakit na katotohanan. Hindi siya espesyal. Espesyal lang siya para sa'yo. At doon nagkakaproblema ang lalaki kapag pinipilit niyang paniwalaan na ang babae niya ay exception sa realidad. Ang babae ay babae at gagawin ng babae ang kayang gawin ng isang babae. Ang asahang maging kakaiba siya kumpara sa lahat ay hindi realistic. At ang sakit na nararamdaman mo kapag nagising ka sa katotohanan yon, hindi niya kasalanan. Ikaw ang gumagawa ng paniniwala. Kapag natanggal ang ilusyon na yan, posibleng hindi ka na magpakasal, hindi ka na gumawa ng malaking sakripisyo. Pero kung magdesisyon ka pa ring mag-commit, gawin mo yon nang bukas ang iyong mata, ang iyong isipan, ang iyong damdamin. Hindi ka nag-aasawa ng prinsesang walang nakaraan. Nag-aasawa ka na ng isang babae, tulad ng ibang babae, na may sariling kwento bago ka pa dumating sa kanya. So mga karelasyon, ang bottom line nito, hindi naman siya kakaiba eh. Hindi rin siya masama. Tao lang siya. At kapag nakita mo siya bilang isang tao, hindi diyosa, hindi prinsesa, hindi isang pantasya, doon ka lang talaga makakapagdesisyon kung may sapat bang dahilan para mag-commit. Hanggat hindi mo yon ginagawa, niloloko mo lang ang sarili mo. Ikaw, sa experience mo, tama ba ito? O may iba kang pananaw?